December 27. Day 27 na rin natin. Tumila na yung ulan. Hindi na siya umulan mula kaninang umaga. Actually, ngayong maghapon, maaraw na. Pero malamig. Kaya sa loob lang kami ng bahay. Tinatanong ko si Mrs. kanina kung gusto niyang gumala, kung mayroon siyang gustong puntahan. Syempre, parang sabi niya, gusto niya sa bahay na lang. So nagluto na lang siya ng nilagang baka, which is masarap. Lahat naman ng niluluto ni Mrs. masarap eh. Pero yun nga, kasi malamig yung panahon, tama-tama yung lunch namin kanina na nilagang baka. May sabaw, mainit, masarap. Pero ngayon, gagawin ko, wawalasin ko ito kasi maraming kalat. Parang harapan lang namin ng medyo madumi. Yung ngayon, wawalasin ko muna to. Then try kong i-trim itong mga halaman dito. Kasi kagaya no, malago na siya eh. Hindi ko alam kung parang hindi naman siya halaman eh. Parang bush yata yan eh. Tapos patay na yung aming isang ano ba tawag niyan? Lavender. Kasi sobrang lamig nga dito. Yun. So, walasin ko muna to. Day 27 na natin. Apat na araw na lang. 29, 30, 31. Apat na araw na lang. Mali pang bilang ko. Hanggang 31 nga pala yung December. 4 days na lang and makukompleto na natin na ating December daily vlog. Ayun, masayang experience ito everyday. First time kong ginawa na daily vlog. Mahirap pala. Kasi wala akong minsan may content. Wala rin akong maisip na i-content. Pero pag kami biyahe ako, yun, medyo marami ako na nagagawang content kasi syempre nasasama ko sa mga vlog yung travel, yung aking pagpunta sa hotel, going to the office, pag-uwi sa bahay, ganon. Pero pag wala akong biyahe, kahit dito nasa bahay lang, work from home, wala kasi bahay lang eh. Ayaw ko namang i-vlog kasi yung mismong loob ng bahay namin in totality kasi kahit papaano gusto ko pa naman gusto ko pa rin naman na may privacy kami. Mahirap naman na halos lahat ng nasulok ng bahay i-vlog ko. But anyway, yun. Ngayon nga pala ang aking ika 2 years ng pagbablog. Nag-start ako ay last week din ng December ng 2024. Tama ba? 2023 pala. So 2 years na, 23, 24, 25 yan. 2 years na ako nagbablog. Ang bilis ng panahon. Sabi ko nga dati, kasi yung naka-inspire sa akin mag-vlog is yun, palagi ako umaalis ng bahay, naiiwan na aking mag-iina dito sa bahay. Gusto kong i-share sa kanila yung mga nakikita ko, yung experiences ko sa airport, yung aking hotel experiences, yung pagpunta ko sa iba't ibang state. Yun, gusto kong mai-document yun at para maipakita ko rin sa mga bata. And then para ma-play nila sa YouTube yung aking mga na-upload. Yun ang aking talagang main goal. Imagine, naka 2 years na. Pero in 2 years na yon,
parang once a week or twice a week lang ang upload ko. Ngayon lang talaga ako nag daily vlog ng Monday, ng everyday for the whole month. Mahirap pala talaga. Pero ano, okay din kasi sabi ko nga new experience ano. Dito ako humahanga sa mga talagang mga vloggers na araw-araw na nag-upload, gumagawa ng videos. Maraming vloggers na ganun. Hanga ako sa inyo, saludo ko sa inyo. Hindi ko alam kung paano nyo nagagawa, hindi ko alam kung paano nyo naisisingit sa mga schedule nyo. Ang galing nyo gumawa ng content. Nakakabilib. Ako nga, pagising ko sa umaga, ano kaya may content? Parang wala, ano? Wala akong maisip. Ayun. So yun, 2 years na ako. Ang dami kong naging experience, ang dami kong natutunan, ang dami ko ring siguro masasabi ko na hanggang ngayon kailangan ko pa rin mag-improve kung paano ako magsalita sa harap ng camera. Hindi man kasi ako sanay magsalita talaga sa harap ng camera. Nako-conscious pa rin ako hanggang ngayon. Hindi lang halata siguro. Pero ayun, nako-conscious ako humarap sa camera. Nahihiya pa rin ako mag-video ng kaganayan, nakaharap sa mukha ko yung camera, yung let's say yung phone, nakataas, naglalakad ako sa public. Naiilang ako. Siguro yun yung isa sa kailangan ko pang ma-conquer, yung malampasan yung ganong parang consciousness, nahihiya ako, nako-conscious ako, lalo na pagka syempre maglalakad ako, ako lang mag-isa. Ang hirap kasi syempre nagtitinginan sila sa akin, lalo na sa public places, maraming tao. Parang iniisip ko, parang sino ba tong vlogger na to, wannabe. Pero syempre hindi ko pwedeng explain sa kanila, this is for my own experience, parang gusto ko lang i-document yung aking mga nakikita, gusto ko i-share sa buong mundo, sa mga kapwa ko Pilipino, lalo na sa pamilya ko, yung nakikita ko. Yun, siguro yun ang aking next goal. Siguro yun din ang aking New Year's resolution next year, na hindi na ako mahiya na mag-video sa in public, kagaya nakataas ng kamay ko, nakaharap sa camera, isasalita nang walang kausap ko yung sarili ko sa harap ng camera. Yun, sana yun, hindi na ako mahiya, kung meron pa akong konting hiya na natitira, siguro alisin ko na. Yun, yung aking New Year's resolution na sana yun, hindi na ako mahiya. Kasi lahat ng vlogger parang siguro dumaan din sila sa point of their time during their vlogging careers na nahihiya sila na magsalita sa harap ng camera. Ayun, siguro hindi lang man ako nag-iisa. Alam ko lahat ng tao or lahat na nagva-vlog dumaan sa ganung situation. At yun ang isa sa gusto kong ma-improve. Syempre, meron din akong binabalak na improve sa aking content. Gusto ko kasi hindi lang daily vlog, hindi lang gusto kong magkameron ng sense, or gusto kong magkameron ng ano bang tawag doon. Gusto ko kasi may kabuluhan. Bubulol na ako. O may meaning, ika nga. Kasi syempre gusto ko naman, lahat, kung mag-share ako ng video, sana meron kayong matututunan kahit pa paano. Yun ang isa rin sa aking mga goals next year, na hindi lang vlog. Gusto kong magkameron ng meaning, may laman yung aking mga vlogs. Siguro papasok na dyan na kailangan kong mag-aral ng script. Kailangan kong magkaroon ng script, yung mga steps,
ano yung mga sasabihin ko, ano yung aking pwedeng i-focus, kung ano yung aking pwedeng yung quality ng video ko, ng sounds, kailangan ko bang gumamit ng mic. Tingin ko naman yung mic secondary na yon. Although meron naman akong mic, may microphone ako nakasama dito sa aking camera. Ano kasi, tamad ako na gamitin. Yun ang isa. Kasi alam ko naman kasi yung audio nito, nung ginagamit kong DJI at saka nung camera ko, sapat na yung audio. Kailangan ko lang siguro laksan yung aking salita, ano. Pero minsan kasi merong mga scenes, lalo na pag maraming tao, lalo na sa airport, maingay. So minsan yung audio quality kasi hindi siya ganun kaklaro. So siguro doon ko talaga kailangan ng mic. Pero pagka sa ibang sa ibang scene naman, okay na siguro ito, ano. Pero yun isa sa aking mga paghahandaan or pipilitin kong baguhin next year para naman na rin yun, sa sarili ko na rin, kailangan ko kasi mag-improve. Hindi kasi pwedeng basta na lang, kailangan kasi may kabuluhan ang hirap sabihin. I'm getting Americanized. Oh shit! Talaga lang siguro bulol ako. Yeah. Kabuluhan. Basta gano'n. Hindi ko alam kung ano ba yung sinasabi ko. Basta gano'n. Alam niyo na siguro sinasabi ko. Dapat may laman, may meaning, may katuturan. Yan ang aking gustong i-vlog next year. So salamat uli. Salamat ulit sa patuloy na panonood, suporta sa ating maliit na channel. Meron nga pala nagtanong sa akin na or nag-comment ba? Yeah, na kung ako ba daw ay kumikita na sa YouTube. Ang sagot ay oo, kumikita na ako sa YouTube. Pero hindi ganun kalaki, huwag kayo mag-expect. Maliit lang aking kita sa YouTube. Kasi konti lang naman ang viewers, maliit lang ang channel. Pero thank you Lord, kumikita na rin ako kahit papano ng maliit sa YouTube. Pero syempre, salamat din yun sa inyo, mga subscribers, at sa patuloy na panonood. Ayun. So, hindi ganun kalaki, huwag kayo mag-expect. Hindi yun ang aking goal. Syempre pasalamat na rin tayo kasi merong ganung dumadating na blessing. Basta yun, may konti na. Try kong i-flash dito yung aking average monthly na receive kay YouTube, So maraming salamat uli, and God bless us all.